Magandang hapon! Ako sa Binibining Rizal Arcelon ang huling mag-uulan. So, karugtong lang ito sa mga naunang mga ika-anim ang automating repeating task. Pakibasa. Automation can save teachers valuable time by handling repetitive, administrative, and instruction tasks. Ito ay tumutukoy sa mga proseso sa paggamit ng teknolohiya o software upang mas automatic na isasagawa ang mga gawain at hindi manual lamang. Ang layunin nito ay para mabawasan ang oras sa paggawa at mas mapadali ito at mas mapabuti. Ito yung tinatawag na maging isang produktibo ang isang guro. So, automating ay ito yung mga automatikong apps na maaari mo madali lamang katulad ng katalagin ko may ang mga halimbawa ng mga apps. So, ito yung mga halimbawa ng mga tools. Pakibasa. ChatGPT, Grammarly, Helpbot, Generate lesson, masasabay sa kanya. generate lesson ideas, edit documents, and enhance writing efficiency. So, alam na natin na mga familiar natin ito dahil lagi naman natin ginagamit. So, sa Grammarly ay kung gusto nyo ma-enhance pa yung pagsulat ng essay ay maaari nyo i-copy paste o paste sa Grammarly. Automatic na ito ma-generate yung mga grammar ng properly. So, ito yung mga tinatawag na automatic tools na madali lang ito sa click mo lang o isang copy paste mo ay agad na makikita mo yung mga pangangailangan ng isang sudyat. Next naman ang IFTTO Zapper. Automate tasks just as sending reminders, syncing calendars, or organizing calendars or organizing files. So, ang if it means ito yung if, this, that, and after. So dito ay, itong tools na to ay maaari kang mag-create ng date, mga mahalagang informasyon para hindi mo malimutan, mahalagang okasyon o mga mahalagang date. Then pagkatapos ay mag-create mo na yun, ay maaari din manotif ito sa iyong device. So, naintindihan ba? Oo. Next naman ay ang Google Sheet at Excel Marcos. So, ito ay familiar talaga ito sa atin. Google Marcos, yes. Ito yung mga tools na madali talaga sa mga guro. Halimbawa sa Excel, so ang mga guro ay isang calculate mo lang isang time mo lang ay ma-generate na yung mga result, mga grade ng isang estudyante. So, alam na natin yan, di ba? Next naman ang AutoCAD. Sino yung familiar nito? AutoCAD. Automate document creation for certificates, report cards, and personal student feedback. So, ang AutoCAD ay ito yung pag-enhance ng paggawa ng isang certificate o mga maraming technique dito. So, maaari kayo mag-create ng mga certificate at ito yung ginagamit ng mga guro para mas mapadali pag maggawa ng isang certificate o file document. So, naintindihan ba? Yes po. Yes po. So, ikapito naman ang professional development. Pakibasa din Professional development continuous learning is vital for teachers to stay updated with educational trends and personal skills. So, sa professional development, di ba may tinatawag itong CBT or continuing development, continuing development professional. Republic Act of 10912. CPD. CPD. So, di ba, continuing Professional development. Republic Act of 10912 for enhancing learning ng mga guro, hindi nagpapatuloy ang kanilang pagkatuto. So, maaari din itong kadalasan ito ay may mga workshop ng mga guro para mas marami pa silang
lalo na sa mga teknolohiya. So, naiintindihan ba? Ito ang mga halimbawa sa professional development. Coursera, Udemy, and edX assist online courses on various teaching methodologies or integration. So, familiar? Ano nyo? No. Okay, ang Coursera ito yung nag-aalok ng iba't ibang courses. Dito ay kadalasan ito yung sa mga prestihosong universidad tulad ng Harvard at Stanford sa mga ibang bansa. Meaning ay hindi talaga ito libre. So, mahal talaga ang bayan dito. Kung gusto nyo mag-online direction. So, ang Udemy ay dito rin ay nakapost ang mga graphic design and coding. Ang edX naman ay parang sa Coursera na nag-aalok ng iba't ibang courses. Next naman ay ang Twitter, LinkedIn, and Facebook. Join online communities to network with other educators and share best practices. So, familiar naman natin ito, yung mga common tools na ginagamit ng mga estudyante at group. So, ang kadalasan ginagamit talaga ang Facebook. Diba sa Facebook, maraming groups tulad ng YouTube, educator groups, diba doon mga expert na mga nagbibigay ng mahalagang information. Parang review bitaw, diba mga video na maaaring nagbibigay ng mga information. Next naman ay ang podcast and webinars. Pakibasa lahat. Stay informed on the latest educational innovations and teaching strategies. So dito ay familiar naman to, diba? Na-discuss na ng mga previous reporters. So sa podcast ito yung interview. Sa webinars ay merong isang expert na nagbibigay ng mga mahalagang information. So yun. Ang last naman ay ang Google Educator Search, Microsoft Innovative Educator, earn certification to enhance professional credentials. So dito yung mga tools na ginagamit ng isang guro o mga estudyante para mas ma-improve ang kanilang pag-iinit ng mga certification. So, wala na bang katanungan? Montes Claros? Yes. Meron ka ba kang katanungan? Wala na po. Princess? Malinaw. So, kabuuan ay mahalaga talaga ang mga tools na ginagamit ng mga guro dahil dito ay magtawag na isang produktibo ang mga guro. Dahil nagbibigay nila ang mas ma-epektibong pagkakalagay sa mga estudyante. So, yan lang po at maraming